Sa dami-dami ng mga nakikita natin sa social media ngayon, dami-daming naiwang mga kababaihan, nasaktang mga kalalakihan, mapapaisip tayo kung papasok pa ba tayo sa relasyon o hindi. So ikaw na nasa isang relasyon, paano kung nasa ganyang kang sitwasyon? Paano kung pinili niya iwan ka? So malaman kung ano yung mga dapat mong gawin kapag pinili niyang iwan ka. Tara kapatid, pag-usapan natin yan. Just keep on watching. Hi, I'm Gary Ubimo at gumagawa ko ng mga videos na tulad nito para matulungan ka na maging best version ng sarili mo at maibigay mo yung best self mo syempre sa taong mahal mo. Kaya kung bago ka pa lang dito sa channel ko, please consider liking this video. Hit the subscribe button and the notification bell para lagi kang updated sa mga videos na tulad nito na i-upload pa natin sa inaarap. So, wala na paligoy-ligoy pa. Paano kung pinili ka niyang iwan? Pinili niya yung ibang tao over you. Pinili niya yung iniisip niyang perfect kesa sa'yo. Una mong dapat gawin, piliin mo yung sarili mo. Pinili niya yung iba, piliin mo yung sarili mo. Wala nang ibang makakapatulong sa sarili mo kundi ikaw. Walang ibang makakapag-uplift sa sarili mo kundi ikaw. Kaya, piliin mo yung sarili mo. Paano mo gagawin yan? Instead na magmukmuk ka, mag-exercise ka. Ilabas mo lahat ng galit mo sa mga bagay na gusto mong gawin. Katulad ng, kunyari, gusto mong improve yung sarili mo at sumeksi at the same time, di ba? Mag-boxing ka, doon mo igalabas lahat ng galit mo, isuntok mo sa punching bag. Ganon. I-improve mo yung sarili mo. Piliin mo yung sarili mo. Hanap ka ng paraan para mapukusan yung sarili mo at maramdaman ng sarili mo na you love yourself. Okay? Ikalawa, lagi mong i-mindset na hindi ikaw yung nawalan, kundi siya. Kapag iniisip natin na nawala yung taong yun, pinili tayong iwan ng taong yun at pumili siya ng ibang tingin mo mas better sa'yo, mas maganda sa'yo, mas sexy sa'yo, mas wapo sa'yo, or whatever, di ba? Kinukumpara natin yung sarili natin dun sa tao na yun. Where in fact, we are unique on our own, di ba? You are unique. At alam ko na kaya ka nagustuhan nung iwan sa'yo ay dahil nakita niya yung uniqueness mo. At marami pang taong darating sa buhay mo na makikita yung uniqueness mo. Kaya lagi mong tatandaan, kapatid, na you are better by default. Pinanganak ka dito sa mundo, better ka na kagad sa iba. Unique ka na kagad sa iba. May sarili kang identity, may sarili kang kagandahan. Siyempre may imperfections ka rin, pero may mga taong tatanggap dun sa imperfections na yun. At yung mga taong tatanggap dun sa imperfections na yun, yan yung mga taong deserve dumating sa buhay mo. Deserve papasukin sa mundo mo. Kaya kung pinili ka niyang iwan dahil hindi mo na ibibigay lahat ng gusto niya, siya yung nawalan at hindi ikaw. Okay? Gatlo, focus on growth. Lagi mong gagawin to, kapatid, sa sarili mo. Niwan ka niya, fokusan mo yung sarili mo. Sinaktan ka niya, fokusan mo yung sarili mo. Pinagpalit ka niya sa iba, fokusan mo yung sarili mo. Focus ka sa sarili mong growth. 1% better than yesterday. After 365 days o after 1 year, 365 times better ka na sa previous self mo. Diba? Kaya focus on your growth. Hayaan mong piliin niya yung ibang tao over you dahil may taong pipili over anyone and anything sa'yo naman. Okay? Ika-4, wag mong babalikan yung nakaraan. Wag mong balikan yung mga videos nyo na nakaraan. Wag mong balikan yung mga pictures nyo na nakaraan. Wag mong babalikan at hahanapin yung social media ng ex mo. Social media ng taong nanakit sa'yo. Diba? Kasi pag ginawa mo yan, babalik sa'yo yung magpa-flashback yung memory na masaya kayong dalawa. Wherein, sinaktan ka naman niya sa huli. Diba? Anong silbi ng mga masayang memories kung di niya tinupad yung pangako niya sa'yo na panghabang buhay. Diba? Kaya wag mo nang balikan yung nakaraan. Focus ka ulit sa growth, no? Focus ka sa sarili mo. Improve mo yung sarili mo. At yung tamang tao ay darating sa buhay mo. Ika-5, find friends na parehas kayo ng mindset. Sabi nga nila, you are the result of your 5 friends, di ba? Kung ikaw yung result ng 5 friends mo, ano sa tingin mo yung qualities ng mga friends na papasok sa buhay mo na gusto mong maging sa hinaharap? Halimbawa, gusto mong maging better version ng sarili mo. Hanap ka na 5 tao na alam mo na makakatulong sa'yo maging better version ng sarili mo. At hindi ka i-let down. Hindi magiging negative mag-isip, di ba? Nagpo-focus lang sa growth para ma-improve yung sarili nila, di ba? Yun yung mga taong hanapin mo. Kasi yun yung mga taong makakatulong sa'yo na umangat sa buhay. Makita at ma-improve yung sarili mo. Kasi kapag better ka na, garantisadong better person na rin yung mga papasok sa buhay mo at pipiliin ka. Better than yesterday, better than your previous past,
and better than sa taong nanakit sa'yo. Kaya kapag pinili kang iwan ng taong pinili mo, then hindi yun katapusan ng mundo. Dahil again, hindi ikaw yung nawalan, sila. I hope nabigyan ko ng insight, ideas, o tips dito sa video na ginawa ko. If nabigyan ko kayo ng tips, ideas, o insight, please help me share this to your loved ones na posible na natin matulungan ng video. Para nakatulong na kayo sa kanila, nakatulong na rin ako sa kanila. Sa lahat ng OFW viewers natin at sa mga viewers natin dito sa Pilipinas na walang sawang nanonood, sumusuporta, palagi naka-tune in sa bawat video na ina-upload ko. Maraming salamat po sa palagi niyo panonood at pagsuporta. Kung bago ka pa lang dito sa channel ko, please consider liking this video, hit the subscribe button and the notification bell para lagi kang updated sa mga videos na tulad ito na i-upload pa natin sa inaharap. So, hanggang dito na lang mga kapatid. Maraming salamat ulit sa panonood. I hope to see you all on my next vlog. Ingat ka dyan palagi kapatid. May God bless you and always protect you. Peace. Whenever your heart is broken